Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, no? Meron po kasing sinasabi si Senator Ping Lacson, yung chairman po dati ng Blue Ribbon Committee at kasalukuyang Senate pro tempore, no? Siya po yung isa sa pinakamataas na posisyon diyan sa Senado aside sa Senate President, no? Okay, at ganun din po mga kababayan, ito pong si Senator Robin Padilla, ang inyong favorite Boy Silly na senador at Boy Lamon, nagpapa-epal na naman. May kino-compare na naman siya. Nabgang tinitake niya yung lam life dito po sa isang dati niyong Vice President, no? Kasi mayroon po kasing magandang ginawa ang inyong dating Vice President, mukhang gusto ring sumali, gusto ring papansin, no? Papa-epal. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan yung pahayag po ni Senator Ping Lacson, ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Sabi niya po kung siya po ay ma-elect ulit bilang chairman ng powerful committee na yan, na Blue Ribbon Committee sa Senado, ay iimbitahan niya daw po ang dating Speaker of the House na si Representative Martin Romualdez, no? Para naman daw po maibigay niya ang kanyang panig na kung saan siya po ay inakasuhan. Naalala niyo yung huling hearing ng Blue Ribbon na si ex-Marine Sergeant na witness ni Senator Marcoleta, itong si Lolo Grumpy, idinawit po, dinikdik ang pangalan ni Representative Martin Romualdez na isa sa mga tumanggap ng mga pera na galing sa flood control, no? Dinitalya niya kung paano daw nila dinadala yung mga pera sa bahay ni Speaker diyan daw po sa Maynila, no? Talagang gusto nilang dikdikin ang Speaker na siyang isa sa mga mastermind dito sa flood control scam na ito, no? Kasi marami po ang galit lalo na yung inyong Vice President kasalukuyan na si Sara Tocmol-Pusit Duterte, na galit po sila sa dati nyong Speaker dahil ito po ay hindi pinagbigyan ang kagustuhan ni Tocmol na makakuha ng confidential funds, at sabi nila nakialyado sa mga makakaliwang grupo na miyembro ng House of Representatives, yung Makabayan Black, no? Galit na galit sila. Pati nga yung tatay nilang karton na nakakulong ngayon sa ICC ay sinabing rotten institution ang HOR. Di niya alam, nandun din yung mga kaalyado niya, no? So rotten din yung mga yun, lalo na yung anak niya at yung mga apo niya na kasalukuyang mga representante ng kanilang lalawigan. So yan po, no, sinasabi ni ex-Marine Sergeant Orly Gutesa na ngayon po hindi malaman kung nasaan siya, kung buhay pa ba yan o nagtatago lang. Ilalabas nila Marcoleta o nung si Defensor kung kinakailangan na siyang lumabas, no? No show po yan si Orly Gutesa nung inimbitahan siya ng DOJ for supplemental affidavit. At ang malaking question ngayon mga kababayan, yung pong sinasabi nilang nagnotaryo ng kanyang salaysay ay umamin na, kino-contest niya po, no? Umaalma siya na hindi ko naman pinirmahan yan. Hindi ko po nakaharap yung tao na yan. Pero so base po sa salaysay ni Orly Gutesa, humarap daw siya dun sa nagnotaryo O ngayon, nung nalaman yun, no show na si Gutesa. Hindi na po alam kung nasaan na. Sabi rin ni Marcoleta, hindi ko rin alam kung nasaan siya. O baka naman nasa pangangalaga lang ng kanyang mga katropa. Kasi sabi niya, hindi po ako takot Huwag na akong ipasok diyan sa Witness Protection Program. Dahil aalagaan naman ako ng mga katropa. Yun po yung sagot niya kay Bato. Pero sa statement niya,
nag-aasya ng protection. So magulo, 'di ba mga kababayan? So hindi niya rin alam yung mga pinagsasabi niya dun sa tinuturuan pa siya ni Marcoleta na parang siya lang ay ginamit, no? Hindi niya alam yung pinasok niya malaki pala, no? I don't know what pasok-pasok, ano ba tong ginawa ko? Parang nasa huli ang pagsisisi mga kababayan. Kaya siguro in the advice of yung mga handler niya, huwag ka nang umaten. O ngayon, sinasabi po ni Ping Lacson kung sakaling siya ay makakabalik muli bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, the powerful committee sa Senado, ay iimbitahan niya po si Representative Martin Romualdez para ma-air niya naman yung side niya at sagutin niya yung akusasyon na binato sa kanya ni Orly Gutesa. At iimbitahan din po si Orly Gutesa, no? Para magharap silang dalawa, para magkaalaman, no, kung totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa at mabigyan din naman ng kasagutan ni former Speaker Martin Romualdez. So napakaganda niyan, no, sa pagbabalik po ng ng Senado from their adjournment sa November 10, baka malalaman natin kung sino na ang magiging final chairman, yung totoong chairman ng Blue Ribbon Committee, kasi po ang acting chairman lang so far ngayon ay walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. At ang sabi pa ni Pampelo Lacson, just in case nga magkatotoo yun na siyang maging chairman muli, ang request daw po para pumunta o mag-show o umaten sa hearing si Representative Romualdez ay idadaan through their speaker kay Representative Faustino D. Ngayon ang tanong dito, sinasabi ni Lacson, kung hindi po pupunta si Representative Romualdez, baka makontempt siya. Oo. Ang problema dyan mga kababayan, halimbawa ni-reject yung ni Faustino D through parliamentary courtesy. Kasi meron pong parliamentary courtesy, alam nyo naman, si Pampelo Lacson na nag-a-agree din dyan sa parliamentary courtesy. Lagi pong ginagamit yan ng mga mambabatas tulad nung kay Bato. Nung nag-hearing ang Quadcom, gusto nilang imbitahan si Bato kasi tungkol sa extrajudicial killing. Hindi naman po, I don't know kung inimbitahan si Bato, pero yung ungos-ungos, sabi ni Bato, ayokong i-break yung parliamentary courtesy kasi naggagalangan sila. Pagrespeto lang. Sabi rin naman ni Representative Bridon ng Bicol Saro Party List na irespeto yung karapatan ni Representative Romualdez bilang isang mambabatas. Meaning, respect the parliamentary courtesy sa parehong houses. Pero ang sabi ni Lacson, kung papayag si D na paatinin si Romualdez, pero hindi sumisipot si Romualdez, baka makontempt siya. O, alam nyo na pag na-contempt, huhulihin. Kukulong sa Senado. O, paano namang na-break ba yung parliamentary courtesy? Sa aking opinion, mga kababayan, kung nag-agree naman si Faustino D, yung speaker, umoo siya, instructing Representative Romualdez to attend the hearing, wala sigurong ma-break na parliamentary courtesy kasi dumaan naman yung courtesya sa speaker at pumayag. Pero ang tanong dyan, pag hindi pumayag ang speaker, walang contempt kasi hindi pumayag honoring the parliamentary courtesy. Yun lang po yung opinion ko. Tama nyo ako kung nagkakamali ako. Okay, so titignan natin, no, sa darating na pagbabalik ng Senado after their adjournment sa next month. Ilang araw na lang po yan, no? Mga siguro 2 linggo na lang. Okay, punta naman tayo dito, mga kababayan, sa isa nating topic tungkol kay Senator Robin Boycilli Boy Mukbang Padilla. Kasi po, gusto na namang agawin yung lamb life, yung pagpapa-epal nila. Kasi si Mayor Leni Robredo, your former VP, maganda po ang ginagawa niyang trabaho, serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ngayon din po, nalaman nila na si Mayor Leni Robredo ay hindi tumatanggap ng anumang mga gifts mula sa mga ordinaryong tao, sa mga pribadong mga tao, unless ito ay dumadaan sa kanilang foundation. Siyempre may magdo-donate dyan. Through their foundation. There is a private entity.
Pero bilang public official, whether nasa lokal ka o national, there is a Republic Act 6713, Code of Conduct of Public Officials and Public Employees not to receive any gifts in any forms, no? Like loans, like kung ano man ang ibibigay nila, no? Direkta sa iyo, no? At para sa iyong ano yon, kapakanan, no? Sa sarili mong interest, bawal po 'yun. The Code of Conduct Ethics of Public Officials and Public Employees. Bawal silang tumanggap diyan. Republic Act po 'yan, 6713, no? So nung nalaman ng mga Duterte natics yan, ang ganda naman ng ginagawa ni Mama Lenlen ng mga kakampings. Sikat na naman si Maria Leonora Robredo. Oo, napakagaling talaga nito. Mukhang kailangan sausawan natin kasi baka may tendency itong lalaban ng pagka-presidente sa 2028. Kailangan paangatin natin yung pambato natin, mga kababayan. Kaya yan, sumausaw po si Robin, no? Kami rin, lalong-lalo na si BP Sara namin, yan, si Tukmol, napusit, hindi rin tumatanggap yan. Hindi rin tumatanggap ng mga pabor yan. Halimbawa, may mga, yung pinupuntahan niyang mga event ng mga Pilipino, hindi yan tumatanggap ng, ito sa'yo, BP, ito regalo namin, ito po. Hindi. Kasi alam niya yan, no? Alam namin na mahal nyo kami, gusto nyo kaming bigyan, pero bawal po sa aming mga public official yan. Ay, salamat naman, kudos sa inyo, no? Pero, totoo ba yun? Ayun ba yung pangkalahatan? Nangyayari ba yan? Ay, malay nyo naman. Ako po, duda ako sa mga ganyan eh. Alam nyo naman, syempre, lalo na kung ano, no? Malalaking negosyante. Ayan. Kunwari, padadaanin sa ganitong mga, daanin mo na lang dito sa ganitong, kunwari, Watem Foundation. Guato Charity. Mga bogus charity. Pero ang punto natin dito, mga kababayan, kung hindi pa mababalita yung ginagawa ni Mayor Maria Leonora Robredo, former Vice President of the Philippines, hindi magsasalita ng ganyan ang mga kampo ng mga mga didilis, mga dutae, no? Talagang gusto nilang i-grab yung opportunity para iangat din sila. Kay Leni Robredo na yun eh. Bakit pa kayo sisingit? Pa-epal pa kayo? Mga credit grabber kayo, no? Para lang masabi na kami din. Bakit ngayon lang kayo magsalita ng ganyan kung hindi pa magbabalita yung tungkol kay Mayor Leni Robredo? Sobra naman kayo. Ang lamlight, ang attention na kay Mayor Leni Robredo. Bakit nyo naman papasukan ng ganyan? Hindi sa naiinggit kayo eh. Kasi nakikita nyo yung magandang balita, magandang imahe na inaaangat ang presensya, ang kredibilidad ni Mayor Leni Robredo. Kaya kayo, singit-singit kayo. Napaghahalata naman yung intention ninyo eh. Pati daw si Boy Mukbang, hindi rin daw tumatanggap. Dapat lang. Dahil dapat alam mo yung batas na yan na bawal talaga kayong tumanggap personally ng mga bagay na gifts, loans o whatever. Kasi pag tumanggap kayo niyan, pwedeng kasuhan kayo, tanggalin kayo, no? Tumanggap kayo ng bribery, suhol, Tsaka pwede ba, wag na kayong umepal kung meron mang nag-aangat sa mga tunay na oposisyon. Kasi nakikita nyo baka lalaban pagka-presidente si Leni, latakbo si Risa, kaya, kami din meron din kaming ganyan. Kami din Mga epal, mga kababayan, tulad na lang nung ginagawa ni Bongo, yung lugawan daw ni Bongo, nung panahon ni Leni Robredo as Vice Presidente na nagpapalugaw siya, super ang batikos nila. Ngayon, wala na si Leni pero kinredit grab ni Boy Bongo, si Boy Lugaw naman ngayon. Di ba kayo nahihiya? Copycat kayo? Wala kayong originality, mga copycat, mga fear of missing out, mga credit grabber, pa-epal to the max kayo, no? Kaya dapat talaga mawala kayo sa mundo ng politika. Sobra kayong mang-angkin, sobra kayong papansin. Bigyan nyo na yung credit kay Leni Robredo, mga walang iya itong mga ito. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.